Good afternoon mga ka-agritipins, ka-farmers, ka-manalo, ka-magsasaka. Okay. At nakapagpasya tayo na ngayon tayo iikot para ma-reading din natin yung LCC sa oras na ito. Kanina alauna medyo yun yung pinakamasakit. At ngayon masakit pa rin sa oras na alas 2:17. Ayan na. Yung pala natin, ayan. Hindi na tayo nagpapasok ng tubig dahil malambot pa yan. May manaka-naka pa dito banda. Tara, medyo pa kunatin muna natin saglit. Ang lupa bago tayo ang AWD ang gagawin na lang natin para baka biglang mahangin na naman ay nakasafe itong palay natin. At ito tinitignan ko, hindi naman tumayo na. Tatayo ito. Parang magiging tawag doon, tigkaak, yung mahaba yung kanya. Mahaba yung turkey na lang para mas mabilis. Ayan, mahaba yung leeg. Okay, yan na. May laman na. Ito ang mabibitak na kagad mataas dito banda Tara. Tara dun. Pause mo na. Daming tubig malalim talaga dito. Yun, nakikita ko maraming tubig. Talagang matubig ito banda. Kaya nagkaganyan. Tignan nyo ang LP937 natin. Ang hahaba rin. Yan yung uhay. Dito lang banda. Pag talagang yuyuko na haba. Kuha pa tayo isa. Ito yung suwi lang ito. Isang uhay niyan. Ayun para makita nyo. Ipakita na natin. Isang uhay yan, 937. Kaya marami siyang bilang. Putol pa yung plug leaf shift niya. Kita nyo ba? Pinagitna ko na. Ayun. Ayun yung pinakabuko niya. Isang uhay ng LP937. Okay? Ganyan kahaba. Suwi yan, hindi mother plant. Anak. Mababa siya. Yan, dyan natin ko na. Baba. Ganyan. Pag napalabas natin yung maraming bilang. Okay? Kaya timing. At pakain. Lumalaki na. Tignan nyo shout out kay Sir Robert. Yung 13 tuner natin sa sa Nueva Ecija. Tignan nyo yung planting distance niya. Medyo talagang nasa tama yung planting distance niya, kaya naglabas din ng malalaking uha. Ito naman yung LP 2096 natin. Hindi pa tayo lumayo ganyan din kahaba. Kaya pag nagkalaman ito, dami nakasuksok na malalaki. Mapapalaki pa natin. Tara dun. Punta tayo dun sa dulo, pos. Daming uhay. 937, mas nahuhuli na 937 natin kaysa dito sa 2096 natin na nagkakalaman. Meron tayong lalabas dyan, whitehead, pa isa-isa. Hindi na po kabawasan yun. Panin natin din dito sa gilid yung pulse mode. Kung magkaka-pulse mode tayo, ibig sabihin nagka-high nitrogen talaga tayo. Kung hindi naman tayo nagka-pulse mode sa kulay na yan, ay pwede na sa wheat season. Kaya pala nating labanan ng lahat ang mga yan na sakit. Ayun yung naglaging. Kalalaki ang uhay dyan diba sakto lang? Ito nandito tayo, may hinog na dito. Ito yan ang sisira ngayon sa atin. Isang uhay 2096 pabintog na diba? Pos, ayun isang uhay yun. Ayan na yung palay ni Master Martin Ernesto. Okay, tangkad ng palay dito pangalawang pinitak natin hanggang leeg ito banda. Dito tayo sa pangalawang pinitak. Ayun, mayroon tayong portion dyan na malalim.
Ayun yung ka, oh, hindi pa naman natumba yung nandito. Malalim din dito banda, yung karugtong nun. Pangalawang pinitak ito. Nako, ang gandang sumilip sa kuan pag ganito na. Ang daming bilang. Yan oh. Yun. Daming bilang. Ngayon oh. Kalalaki. Wag na tayo lumayo. Ayan oh. Kaya yung binilang natin 442. May aabot dito na 500. Sa LP variety. Uniform. Nako. Sana magkatotoo yung prediction ni Master Ernesto Martin. Ang prediction niya ay 13 metric tons. Yung prediction niya dito. Tingnan natin. Kasi kukunin naman natin sa bigat. Okay? Sa bigat pa. Hindi lang naman sa bilang ng sako. Sa bigat pa. 937. Tignan nyo kung gaano tayo kabilis magpa-hinog at magpasapaw. Nahinog na. Ganyan lang po tayo kabilis. Basta may sapat na sustansya. Isang uhay. Tangkad ng palay oh. Nakuha natin yung planting height. 100 kon na to eh. Diba? Hanggang dibdib 110. 106 yung kon ng lumpin. 110 cm ito. Planting height natin. 937. Tignan, uhay na 937 tayo. Parang kay Master Robert, kung nakikita nyo yung planting distance ni Master Robert, kuhang-kuha niya yung shout out kay Sir Robert dyan. Sa Agritipid PS teams natin dyan. Kuhang-kuha niya yung planting distance. Kaya tignan nyo yung planting distance nyo. Kung napakain nyo ng husto, kunyari, ito, sample na lang natin. Planting distance nyo, kunyari 20 by 20 sa 20 by 25. Okay? Parehas na pinakain. Mas malalaki po yung uhay at butil ng naitanim ng 20 by 25. Okay? Mababawi rin yun. Konti lang yung distance nun. Ang daming butil. Mas maraming butil yung linabas ng 25 by 25 at mas malalaki. Kaya, ang magre-resulta nun, mas lamang, tagi-isang uhay, mas lamang yung ayan, versus mas lamang yung halos para sila eh. LP 2096 at 937 mas lamang yung naitanim ng 25 by 25. Okay? Ganun po yun. Ang competition po nun. Kaya sa SRI, kung nasubukan nyo ng nag-SRI, natumpa yun ayun yun, tayo natin dun. Yun, sa ilang araw kung kanta hindi busy. Ayun kasi wala yan nahukay ko dito. Sa kanal yan. 937. Wala na, pag naubos tong kanal ay okay lang. Para malumayas din yung kod yan. Namumutol ng uhay. Yung pato, pause muna natin. Punlaan na po dito. Tumatagilid yung mga sobrang malalambot. Tignan nyo isang tundos. Isang tundos po yan. Yun. Ganyan karami. Ito naman pusa. Ayan na yung may kumain. Dinubusan ng ibon. Or pato. Okay. Nandito yung kay Sir Ludi. Yan mayroon pa isa dito, gilid, nakagilid ito. Ayan, yan. Dami. Bignay. Ang tangkad, tumpulaan din natin isa sa pinakamatangkad. Meron din tayo dito portion. Marami tayong ayan nagkalaman na kaagad. Kalalaki. Pansin nyo? Hindi makita. Ayan yan. 937. Napalaki natin.
Meron din tayong kwan dito, pero hindi siya dadapa. Matubig kasi, malalim ang mga yan, may tubig pa. Wala nang tubig dito sa kwan. Pero yung ilalim na lang ng kwan ay may tubig. Ayan, pinutol ng pato. Dito mag-uumpisa, nandito yung pato. At nandun na naman sa kabila. Oh, wala, ayan oh, yung mga pinutol-putol ng pato. Biruin nyo, kalalaking uhay ang pinutol-putol niya. Hanggang dyan. Tara dun. Tignan nyo na. Malayo na tayo. Pinutol ng pato. Mas masahol pa sa steam borer. Tagal ng pinutol yan. Ito, dito nagtatapos yung 2096. 2096 nito. Tapos, kuan ito. Ay, 937 pa rin to. Wala. 2096 na. Malalaki yung butel. Kalulintog. Nakaw. Dami nating anihin, mga kagritipids. Sinasabi ko na. Mapipredict na natin kasi kuan na tayo. Tapos na tayo sa flowering. Kung yung pagdapa-dapa, wala na tayong problema dyan. Mataigas. Putol. Kalalaki. Daming pinutol ng kalalaki dito. Kalilintog. Putol, dami. Yung pato yan. Saan na sila? Mga pato na yan. Kalilintog. Grabe itong longpin, no? Habang nagkakalaman. Sabi ni Master Renzo, na loaded. Tig-isang uhay, kalilintog. Nakaw. Ganda. Ito yung papalalaparin pala natin. Na plano ko, ako naman magsasaka susunod. Kukuha tayo ng upahan yan. Kinausap ko na. Tawagin niya kapatid niya, palalaparin natin to para pag nag field tour dito mismo hanggang dun sa gubat, pasilip natin, hindi lang dun sa kuan malapit kasi mga magagaling tumingin, tinira pa to, kalilintog o sayang. Yung mga naunang lumabas, kalalaki. Hindi lang sa bungad kasi mga magagaling tumingin sa palay yan ay pupuntahan ng gandulo. Makikita nila, matatansyan na nila yung magandang palay, ani. Kaya minsan may nagtatanong na kung pwede bang mag-ilan yung crop cut. Yung crop cut kasi talagang pagbabasihan po yun para kung ika-crop cut natin ito, makukompute na doon. Parang yung ginagawa ng Bioseed Research Philippines, nagka-crop cut. Wala nang tubig talagang hinayaan ko muna para lang kumunat yang maraming pang yan, marami pang tubig sa ilalim. Kabilaan nito 937 937. Ang lalaki. Busog-lusog. O, meron tayong nakikita nyo, may puti-puti, may whitehead tayo. Let attack. O, lumabas na. Hindi nakabawasan yan. Ay, nako. Karating yung pusa natin dito. Kalilintog. Okay lang na ganyan pala. Para makapagtrabaho yung mga organismo natin. Pansinin nyo yung lupa natin. Ayan, malambot, di ba? Walang tubig na nakikita nyo, pero may microorganism. Ganyan kalalaki yung puno ng kwan natin. Nakikita nyo ba? Buhay na buhay yan. Tapos yung sinasabi kong may lalabas pa, naglalabasan na. Ayan mga extra sowi. Kung sobrang sustansya, daming sustansya sa lupa ninyo, maglalabas yan. Kita nyo? Para makita nyo.
buhay na buhay yung mga kon natin. Puno ng palay, wala. Productive lahat yan. Ang namatay lang yung 1 in 2 na dahon. Ito yung isa sa pinakamalaki. Malalaki dito talaga. Hanggang gubat yan. Ang dami nating aanihin dito. Dito. Ganda, parehas eh. O kahit ito, 25 by 25 na to. Magkatapat ito, 25. Ganyan na. Kaya makikita nyo na yung planting distance ng 25-25. Dambuhala, yung mga butil ng 25. May sapat na espasyo. Kasi mas malalaki ang naging puno po niyan. Okay, wala tayong kwan dito. Masyadong nadapa. Mahirap na madapa dito sa taas dahil matigas yung lupa dyan. Ayan na. Pupunta pa ba tayo doon? Ngayon, may tubig pa o tumatagas. Yung kwan na lang yan, nasa loob. Yan muna natin. Bali 1 week na kwan tayo. Kasi green peeling tayo. Tapos, ubusin natin yung nasa ilalim. Tapos, dilig ulit. Kabilis. Isang uhay Di ba naging LP 908? Pero malalaki talaga yun. Pwede nating i-times to yun. Kalalaki. Pasalubong na medyo kung na yung makikita nyo dyan. Yellow, green na. Kasi nakasalubong sa sikat ng araw. Grabe, ang tangkad ng palay dito. Sa taas, isang uhay para makita niya. Isang uhay. O, isa. Susunod, 2. Susunod, 3. Magkakasize po yan. Kita niyo, nagkalaman. Kita niyo na. Ay nako, dami nating aani. Thank you Lord. Papasalamat tayo. Nasa taas at binigyan po tayo lahat ng kagalingan, tamang diskarte at ginabayan. Okay, hindi po natin magagawa ito kung hindi tayo nagtutulungan. Hindi ko magagawa ito, hindi natin magagawa, hindi namin magagawa nila Sir Ernesto, mga admin po natin dyan, kung wala, kung mag-isa lang yung experimental kwan natin. Kasi nag-a-analyze din tayo. Kung hindi tayo nag-a-analyze, hindi po natin magagawa ito. Nag-a-analyze po tayo. Yung mga palay ninyo, actually, yung mga sinishare nyo, ina-analyze po natin yan. Okay, hindi lang itong palayan natin. Tapos may comparison na yan. Kung naikumpara na natin, ay, kung na, tignan nyo ako, kunting bilang. Wala pang 100 ito, katabi natin. Pero malalaki kasi yan. RC, long green. Mas matangkad na naman dyan. Hindi na tayo pupunta dyan. Tara na. Ikot lang tayo. Tignan natin sa gubat. At pabalik na. Doon na tayo dadaan sa kanal. Ayan yung yung ganyan, burn effect. Pero hindi sumagad. Sugat lang sa dahon. Malaki pa rin yung one. At kaya tignan nyo pala. Diba, ang lakas ng sikat ng araw. Tignan nyo, yung dahon ng palay natin hindi naman nakabaluktot. Kaya ibig sabihin niyan, kaya niya. Nabalansin natin talaga. Grabe. Yan na yung uhay ng palay ni Master Ernesto. Wala kasing mag-video. Ganyan kahaba. Paano ba? Wala, mabigat na eh. Hindi na ayaw ng kwan. Mabigat. Uniform. Kakatawa. Okay. Ayan. Natatawa na lang ako dahil sa in-experiment natin. Okay. Powerful protocol ng AgriTipid PH. Okay. Gusto nyo makijoin, ay pakishare nyo sa mga kwan nyo para matulungan po natin. Baka mag-anak nyo, iiwanan natin yung talangka na pag-uugali. Diyan tayo bumabagsak eh. Okay, iwanan natin yung mga talangkang style. Plus lumabas pero mahaba.
Dapat tayo magtulungan. Ang gulo na ng Pilipinas. Paguluhin pa natin, makikisali pa tayo. Ito pinakamatangkad. Hanggang liig. Pero yung uhay, one, kalalaki, ito yung mga butel, isom na, ilapit ko na. Okay, yan na, productive lahat. Hanggang sa kahuli-uli ang sowe, productive. Ang titignan ulit natin dito yung nag-high nitrogen tayo sa gubat na. Shaded. Full smooth. Kung meron ba tayong full smooth. 12 inches yan. Tapos ang lalaki. Tingnan nyo Ano sabi ni Master Ernesto? Loaded. Natatawa na lang pag nag-uusap kami. Sir Ernesto, loaded. Ito yung Lab 77 ninyo. Mas long green konti. Nakikita ko kahit hindi ko nahawakan, mabilis yung mata ko tumingin sa social media. Nag-a-analyze po ako basta tinitignan ko. Ito yung Lab 77, katabi nila. Kaya sinabi ni Sir Kwan na halos parehas yung LP29 sa Lab 77 pero may pinagkaiba konti sa Kwan lang. Konti lang diferensya sa greens ng LP2096. Kaya gano'n lang sharing is caring. Maraming salamat. Nagdarkar kanina alauna, grabe. Kinakaya natin. Nasugat. Ayun nasugat yung one natin pero hindi iindahin yan. May 3 and 4 pa tayo. Hindi naman natamaan yung 3 and 4 natin ng BLS. Okay, dalawa kasi yan. I-search nyo sa Google. Dalawa yan. Kung patay ang plug lift shift, kailangan buhay yung number 4. Yung in-improve natin. Kasi in-improve natin ito, unlike dito sa katabi na antigas niyan, kaya walang sowi. Ipapakita ko lang sa inyo. Nandito tayo sa pasukan ng tubig. Tignan nyo. Tignan nyo yung lupa natin. Ang daming tawag doon, nagbubuhaghag. Kung natuyuan, may sapat na oxygen. Nagtatrabaho yung mga organismo po natin. Ganyan ka-healthy yung soil natin. Tapos, tignan nyo yung ugat. Maglalabas ng ugat. Buhay na buhay. Kaya mahirap patumbahin po yan. Ayun Ngayon yung ugat na yan, habang buhay pa, maglalabas ngayon yan ng sowe. Ni-explain ko na lahat. Pumapahabol. Dahil may sapat pa. Ayan mga humahabol. Okay, hope na iintindahan nyo na kung anong kahalagaan ng microorganism para may sapat na oxygen sa bandang root zone. At mayroon mag-fix ng nitrogen, sumusobrang nitrogen. Ayan. Tapos na siya. Lumalabas pa ng bonus, panirok. Ang tawag natin po dyan ay panirok. Okay. Maraming salamat. Happy para habang natutuyuan yan, lumalabas yung mga nagtatrabaho, yung mga organismo natin. Ganyan. Okay na. Brownish black. Ang ganda ng organic matter natin. Hindi susobra po yan dahil marami tayong workers. Okay? Ayan. At mayroon tayong toxic neutralizer. Kaya hindi po yan susobra. Unlike kung wala tayong hypercompose na magkukonsume sa mga heavy metal dyan sa lupa at mag-balance. Okay? Toxic neutralizer. Dahil nagbibitaw na nga tayo ng chemicals, ay nababalance pa rin yan. Napapaganda. Ganun po ka-powerful yung kwan natin. Kaya nasa sa inyo kung gagamit kayo o hindi. Basta ilalatag ko yung powerful na lalatag namin nila Master Ernesto kasama ang admin. Yung powerful protocol para sa wheat season. Gawin nyo na lang tama. Aani po kayo. Maraming salamat. Good afternoon mga kagritipid sulit teams. At ito kararating natin. Ilan yung sinabi ko kanina sa inyo na halos 70% na. Dami na. Hindi lang makita yung iba. Napakarami na. Ang ganda nito pag sumapaw, puting-puti yan. Tapos magtatago na. Medyo matagal magtago dahil parang kandila siya. Bignay. Tignan nyo. Parang bignay lang siya. Ang daming nakakon na sanga-sanga.
Daming bilang niyan. Napakaganda. Kaya yung kwan ni Sir Ludi. Okay, shout out kay Sir Ludi Aguda. Kaya nakapangalan sa kanya to. LA 902 po natin na inbreed variety. Okay, na imported rice. At daming matutulungan nito kung kwan. Okay. Protocol natin, ginaya natin sa hybrid. Tignan nyo, yung standing crop niya. Kaya ang daming nagtatanong kung ano daw itong palay na to, yung mga dumadaan. Dahil nakita naman nila, nung naitanim, halos hindi makita. Ang liit. Kasi nga, binunot ng 15 days lang. Ang liit, inbred. Yung arangkada niya mas mahina. Kaysa yung hybrid, malakas umarangkada yung hybrid. Tignan nyo yung kanya. Dami Yan na yung kanya. Tapos yan, kakapal pa yan, magiging macho na po yan. Lalo kung payoko na. Napakaganda. Tignan nyo itong naidikit na 937. Tignan nyo na lang pagitan kung paano ang kwan, malakas magsuwi. Macho. Ang kwan na lang natin dito, batok. Ilinod na natin yung lahat. Pero sa milking, hindi tayo naglagay ng isang load pa. Okay na yan. At obserbahan natin. Kung tignan natin kung medyo mabibitin, ang liit naman ng portion, try natin tirahin ng yield more pa. Birahan pa natin ng yield more kung makita natin na wala pang laman yung batok. Nailod na natin ng parang hybrid. Kung sa sowi, productive pa rin yan. Basta kompleto. Tapos, tignan natin, i-stick natin yung discarte natin. Dami ko nang in-upload noon dyan sa YouTube channel natin. Ginaganyan kasi natin yan. Kung wala nang masipsip na tubig, padaanan lang natin. Ang gagawin natin dito, kasi may portion tayo na malalalim, matutumba, delikado, tatagilid. Ang gagawin natin, baka biglang uulan ulit at tsaka kwan. Ang gagawin na lang natin ay, tawag doon, padaanan lang, parang magdilig lang. Okay? Importante maisagad natin yung batok para hindi pa rin mabitin ng tubig. Napaka macho na. Okay? Tignan nyo yung kulay ng palay natin. Naglaylayan na yung malalaking uhay dyan sa baba. Gaganyan yan. Yung talagang halos yuyo ko dyan sa pilapil. Okay? Ayan na. Kapal. Ay, mayroon palang nag-update sa atin. In-update si Master Ernesto yan. Ipapakon ko sa inyo. Taga Bulacan, yung napadalhan niya ng Yieldmore at protocol ay nagpapasalamat siya dahil ngayon lang siya nakapagpalay ng ganun kaganda na ipinupuri niya talaga yung protocol po natin at yung paggamit niya ng Yieldmore po natin at yung hypercompose. Ngayon lang matagal na nagpalay at ngayon lang nakaranas ng ganun gandang palay. Kaya hinihingan natin ng videos at picture, baka mas maganda pa palay niya kaysa sa atin. Yung palay nun. Okay? Tignan natin para ma-share natin sa inyo. Sharing is caring. Namuti yung dulo. Okay? Maraming salamat. Tara.